Maagang nagising si Marites ng umagang iyon kahit wala pa ang tilaop ng manok sa kanilang maliit na baryo sa Quezon. Sanay na siya sa maagang paggising, lalo na't sa probinsya ay bawat minuto ay mahalaga para makatulong sa kabuhayan. Mula sa maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid, maririnig ang banayad na paghinga ng kanyang ina at kapatid na may sakit. Siya ang panganay at matagal nang tinanggap na sa kanya nakasalalay ang pag-asa ng pamilya. Sa kusina, habang pinapainit ang natirang lugaw mula kagabi, nag-iisip siya kung paano mas mapapadali ang buhay nila. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa kung saan-saan. Una bilang tindera sa palengke, sumunod bilang kasambahay sa bayan. Pero ngayong wala nang masyadong oportunidad sa lugar nila, napilitan siyang maghanap ng trabaho sa Maynila. 2 linggo na ang nakalipas nang mag-apply siya sa isang ahensya at kahapon lang siya tinawagan para sa isang panibagong oportunidad. Babalik ka na agad sa Maynila? Mahina ngunit may halong lungkot na tanong ng kapatid niyang si Liza habang nakahiga. Maputla ang balat ni Liza at halata ang paghina ng katawan dahil sa matagal na sakit sa baga. Oo, Liza, pero gagawin ko ito para sa'yo. Para makabili tayo ng gamot at hindi ka na mahirapan, sagot ni Marites sabay dampi ng kamay sa noo ng kapatid. Pagkatapos mag-almusal, nagmadali na siyang nag-impake ng 2 pirasong damit, ilang personal na gamit at ang maliit na larawan ng pamilya. Sa terminal ng bus, damang-dama niya ang bigat ng desisyong iiwan muli ang probinsya. Ngunit dala rin ito ang pag-asa. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng alingasaw ng usok ng sasakyan at ingay ng lungsod. Sa opisina ng ahensya, naghihintay sa kanya ang manager na si Mrs. Gomez, isang istriktong babae na tila laging nagmamadali. Marites, may bagong kliyente kami para sa'yo. Wika nito habang nakatingin sa kanyang file. Isang kilalang negosyante, si Don Emilio Santos. Malaki ang bahay, maraming staff, at mahigpit sa disiplina. Kailangan niya ng isang maid na masipag at marunong mag-ingat sa mga alituntunin. Tumango lang si Marites. Sa isip niya, kung ito ang magbibigay ng mas malaking kita, handa siyang subukan. Pagdating sa mangsyon ni Don Emilio, agad niyang napansin ang mataas na gate at malawak na hardin. Ang bahay ay 3 palapag, may malalaking bintana at mamahaling dekorasyon. Sa pintuan, sinalubong siya ng isang matangkad na lalaki na nasa edad 50, maputi at matikas, si Don Emilio mismo. Ang kanyang tingin ay malamig, ngunit may aura ng kapangyarihan. Ikaw ba si Marites? Tanong nito na may mababang tinig. Tumango siya at magpakumbabang gumiti. Simula ngayon, dito ka natitira. May mga patakaran dito. At ayaw kong may pasaway sa bahay na to. Naintindihan mo? Opo, sir. Magalang niyang tugon. Inikot siya ng isa pang kasambahay, si Aling Nena na matagal nang naninilbihan doon. Ipinakita sa kanya ang kusina, laundry area at kanyang magiging maliit na silid sa likod ng mansyon. Sa bawat sulok ay halata ang kalinisan at kaayusan. Pero may napansin siyang kakaiba. Ang bahay, sa kabila ng kagandahan, ay tila puno ng tahimik na kalungkutan. Kinagabihan, habang naghuhugas ng mga pinggan, narinig niya ang banayad na pag-ubo ng isang bata mula sa itaas. Sumilip siya at nakita ang batang lalaking payat, maputla, at tila walang sigla. Ito pala si Miguel, ang nag-iisang anak ni Don Emilio. Mahiyain ito at halos hindi nakikipag-usap. Kinabukasan, habang naglilinis sa sala, biglang lumapit si Miguel at nagtanong, Ate, anong ginagawa mo? Nililinis ko lang para maganda tingnan. Gusto mo bang matuto magpunas? Biro niya, ngunit ngumiti lang ang bata at umiling. Unti-unti napansin niyang laging mag-isa si Miguel. Ayon kay Aling Nena, simula pagkasilang ay may mahinang resistensya ang bata, kaya bihira itong lumabas ng bahay. Madalas ay kasama lang nito ang yaya at ang mga guro na pumupunta sa mansyon para magturo. Maging ang ina nitong si Clarissa ay bihirang makipaglaro sa kanya. Lumipas ang mga araw at sa bawat pagkakataon ay sinusubukan ni Marites
na magpakita ng malasakit kay Miguel. Binibigyan niya ito ng mga simpleng laruan na gawa sa recycled materials, mga papel na bangka, laruang kahoy na kotse, at minsan ay gumagawa sila ng maliit na hardin sa paso sa veranda. Sa mga sandaling iyon, nakikita niya ang unti-unting pagliwanag ng mukha ng bata. Isang gabi, habang naghahanda siya ng mainit na gatas para kay Miguel, dumating si Don Emilio mula sa trabaho. Tuwing gabi, matapos ang lahat ng gawain, titingala siya sa bintana ng kanyang maliit na silid at magdarasal. Para kay Liza, para sa kanyang mga magulang, at para kay Miguel na tila ba may itinatagong lungkot na higit pa sa sakit na pisikal. Sa puntong ito, hindi pa niya alam na ang koneksyon nila ni Miguel ay magiging sentro ng pinakamabigat na pagsubok ng kanilang buhay. Isang pagsubok na maglalagay sa kanya sa sitwasyong hindi niya inakalang kakayanin. Ngunit sa ngayon, sapat na sa kanyang makita ang munting ngiti ng bata tuwing siya'y naroon dahil para kay Marites, iyon ay tanda na kahit sa maliit na paraan, may nababago siyang buhay. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting nasanay si Marites sa ritmo ng buhay sa mansyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas nakikita niya ang malalim na kaibahan ng bawat miyembro ng pamilya Santos. Mula sa malawak na bakuran hanggang sa mararangyang silid, halata ang yaman ng pamilya. Pero sa likod nito, may nakatagong distansya at lamig na hindi kayang itago ng gintong chandelier o mamahaling kurtina. Si Don Emilio, ang ama ng tahanan, ay kilala sa lipunan bilang isang matagumpay na negosyante. Mayroon siyang malawak na hanay ng negosyo, mula sa shipping company hanggang sa real estate na pinagkukunan ng kanilang karangyaan. Sa tuwing darating siya mula sa opisina, laging bitbit ang makapal na folder ng mga dokumento at ang teleponong halos hindi niya iniiwan. Sa mga sandaling magkakasama sila, ni Miguel makikita ang tunay na pagmamahal, ngunit natatakpan ito ng pagod at panungulila sa oras na hindi niya kayang ibigay. Isang hapon, habang naghahanda si Marites ng merienda sa kusina, narinig niya ang boses ni Don Emilio mula sa sala. "Miguel, kamusta ang aralin mo?" tanong nito habang nakatingin pa rin sa laptop sa mesa. "Maayos po, Papa," mahina ang sagot ni Miguel, na abala sa paglalagay ng piraso ng Lego. "Magaling, pero sana mas magbasa ka pa ng libro. Hindi lang laro ang kailangan." Tugon ng ama. Saka muling ibinalik ang tingin sa mga papeles. Nasa gilid si Marites, tahimik na nanonood. Napansin niya kung paano parang nawalan ng gana si Miguel matapos ang usapan. Sa kabila ng presensya ng ama, may pader na tila humahadlang sa kanilang ugnayan. Samantala, si Clarissa, ang ina, ay isang babaeng halos kasing ganda ng mga artistang nakikita sa telebisyon. Laging bihis ng mamahaling damit at pabango na amoy Europa. Siya ay kilala sa social circle bilang matulungin sa charity events at palaging nasa piling ng mga kaibigan. Ngunit sa loob ng mansyon, bihira siyang makita ni Marites na nakikipaglaro o nakikipagkwentuhan sa anak. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga plato sa hapagkainan, narinig ni Marites ang mahinang usapan ng mag-asawa. "Clarissa, bakit hindi mo man lang sinamahan si Miguel kanina sa check-up niya?" tanong ni Don Emilio, halatang may bahid ng inis. "Emilio, may meeting ako sa committee. Besides, andun naman si Yaya at ang driver." "Hindi ba't iyon naman ang dahilan kung bakit may staff tayo?" sagot ni Clarissa na tila walang pakialam. Napatigil si Marites sa ginagawa. Naroon sa kanyang dibdib ang mabigat na pakiramdam. Hindi dahil gusto niyang manghimasok, kundi dahil dama niya ang kakulangan ng yakap at atensyon na hinahanap ni Miguel sa magulang. Sa mga susunod na araw, mas lumapit pa si Miguel kay Marites. Sa bawat pagkakataon na makakausap niya ang bata, nagbubukas ito ng kaunti sa kanyang mundo. Nalaman ni Marites na si Miguel ay mahilig sa mga kwento ng probinsya, sa mga alamat at sa mga simpleng bagay na hindi niya nararanasan sa loob ng mansyon. "Ate Marites, totoo po ba na may mga ilog sa probinsya na sobrang linaw? Makikita mo ang mga isda?" tanong ni Miguel isang gabi habang hinahatid siya ni Marites sa kwarto.
Oo naman Miguel, sa amin may ilog na parang salamin sa linaw. Doon kami naliligo tuwing tag-init, sagot niya na may ngiti at nakita niya kung paano kumislap ang mata ng bata. Ngunit habang lumalalim ang kanilang koneksyon, napapansin ni Marites ang mas seryosong aspeto ng kalagayan ni Miguel. Madalas itong hingalin sa kaunting pantakbo o pag-akyat ng hagdan. Minsan, bigla na lang itong hihinto sa paglalaro at uupo, hawat ang dibdib. Bagamat hindi pa niya lubos alam ang lawak ng karamdaman ng bata, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa beranda, lumapit si Aling Nena at mahina ang tinig na nagsabi, "Marites, bantayan mong mabuti si Miguel." Bata pa lang yan, pero marami nang pinagdaanan sa ospital. May mga panahon na halos hindi na siya makahinga. Tumango si Marites, pinipigil ang pag-aalala. Oo, Aling Nena, sisiguraduhin kong ligtas siya. Habang tumatagal, mas malinaw sa kanya na sa kabila ng kayamanan ng pamilya Santos, kulang ang tahanan sa init ng totoong samahan. May ginto at pilak, ngunit kulang sa oras at pag-aaruga mula sa mga taong pinakamahalaga kay Miguel. Isang linggo ng umaga, habang nasa hardin, tinanong siya ni Don Emilio, "Marites, kumusta si Miguel nitong mga nakaraang araw?" "Masigla po siya kapag kasama ko, sir. Pero may mga sandali po na bigla siyang napapagod." Maingat na sagot ni Marites. Tumamo si Don Emilio, halatang nag-iisip. "Salamat sa pagbibigay pansin. Alam kong hindi madali ang trabaho mo rito." Sa mga titig na iyon, naramdaman ni Marites na sa kabila ng kanyang malamig na anyo, mahal ni Don Emilio ang anak. Ngunit malinaw din na nahihirapan itong balansehin ang trabaho at pagiging ama. Samantala, si Clarissa ay tila lalong lumalayo. Minsan, makikita ni Marites na mas abala ito sa telepono habang nasa hapagkainan kaysa makipag-usap sa anak. Isang gabi, matapos matulog si Miguel, naabutan niya si Clarissa sa sala. Nagbibilang ng alahas at pera mula sa isang kahon. "Maganda to, bagay sa gala ko sa susunod na linggo." Bulong ni Clarissa sa sarili. Hindi napapansin si Marites na dumadaan. Bumalik si Marites sa kanyang maliit na silid nang mas malinaw sa kanya ang larawan ng pamilyang kanyang pinaglilingkuran. Isang pamilyang puno ng yaman, ngunit may bitak na unti-unting lumalalim. Sa gitna ng lahat ng ito, alam niyang ang ugnayan niya kay Miguel ang isa sa mga kakaunting bagay na tunay at totoo sa loob ng mansyon. Sa puso ni Marites, nagsisimula ng mabuo ang tahimik na pangako. Hanggat kaya niya, hindi niya hahayaan na maramdaman ni Miguel na nag-iisa siya sa mundong puno ng malamig na marmol at saradong pinto. Mula nang mas makilala ni Marites ang bawat miyembro ng pamilya Santos, mas naging malinaw sa kanya kung gaano kalaki ang patel na ginagampanan niya para kay Miguel. Sa mga sumunod na linggo, naging natural na para sa kanya ang paggising ng maaga para ihanda ang pagkain ng bata, tiyaking kompleto ang mga gamit nito sa pag-aaral sa bahay at bantayan ang bawat galaw lalo na kapag naglalaro sa hardin. Isang umaga, habang nagdadala siya ng tray ng almusal sa silid ni Miguel, nadatnan niya itong nakaupo sa kama, hawak ang isang librong pambata. "Ate Marites, basahin mo po sa akin to," ani Miguel. Sabay pakita ng pahina kung saan may larawan ng isang batang nakasakay sa bangka. "Ah, ito ba? Tungkol to sa batang mangingisda," sagot niya. Umupo sa tabi ng bata at nagsimulang magbasa. Habang binabasa niya ang kwento, napansin niya ang masiglang ngiti ni Miguel. Sa bawat araw, mas nagiging bukas ang bata sa kanya. Ibinubulong nito ang mga simpleng pangarap. Makapaglaro sa labas ng walang iniintinding sakit, makatikim ng taho sa kanto, at makasakay sa jeep. Para kay Marites, simple lang ang mga ito. Ngunit para kay Miguel, para itong mga bituin na nasa malayo. Isang hapon, nagpasya siyang dalhin ang bata sa veranda para makalanghap ng sariwang hangin. "Miguel, gusto mo bang magtanim tayo ng halaman?" tanong niya. Dala ang isang paso at ilang buto ng kamatis. "Totoo po, pero baka pagalitan tayo ni Mama,"
may alinlangan sa boses ng bata. Hindi tayo gagawa ng masama. Titingnan mo lang kung paano tumubo at ikaw ang magdidilig. Paliwanag ni Marites. Sumang-ayon si Miguel at doon nagsimula ang maliit nilang hardin sa gilid ng veranda. Araw-araw, inaabangan ng bata kung may tumutugong dahon. Sa mga oras na kasama niya si Miguel, napapansin niya na bihira pa rin itong lapitan ng mga magulang. Minsan ay makikita niya si Don Emilio na dumadaan at babatiin ang anak, ngunit agad ding babalik sa opisina. Si Clarissa naman ay patuloy sa abala sa mga social events at paminsan-minsan lang sumisilip sa silid ng bata. Bakit po bihira akong samahan ni Mama sa kwarto? Minsang tanong ni Miguel habang inaayos ni Marites ang kumot niya bago matulog. Baka lang busy siya sa trabaho at mga gawain niya, Miguel. Sagot niya nang may pag-iingat. Ngunit sa puso niya, alam niyang kulang sa yakap at atensyon ang bata mula sa ina. Para mabigyan ng init na hindi nito nakukuha, sinimula ni Marites ang isang maliit na ritual bago matulog si Miguel. Bawat gabi, kukwentuhan niya ito ng mga alamat mula sa probinsya, tungkol sa diwata ng ilog, prinsipe ng bundok, o kaya ay mga kwento ng kabutihang loob ng mga simpleng tao. Madalas, matutulog si Miguel na may ngiti sa labi at iyon ang nagbibigay kasiyahan kay Marites. Hindi lamang sa emosyonal na aspeto niya pinapalakas ang bata. Pinapayuhan din siya ni Aling Nena tungkol sa mga pagkaing nakakatulong sa kalusugan. Gumagawa si Marites ng sabaw na puno ng gulay at tinutulungan si Miguel na ubusin ito kahit ayaw ng bata sa lasa. Isang umaga, nadatnan siya ni Don Emilio sa kusina habang hinahalo ang sabaw. "Para kanino yan?" tanong ng ama. "Para po kay Miguel, sir. Mas mabuti pong may gulay at mainit ang pagkain niya tuwing umaga," sagot ni Marites. Tumango si Don Emilio, bahagyang napangiti. "Magaling. Salamat sa malasakit mo sa anak ko." Habang tumatagal, napapansin na rin ng ibang staff ang pagiging mas malapit ni Miguel kay Marites. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga laruan sa silid, pumasok si Miguel at bitbit ang isang maliit na kahon. "Ate, regalo ko sa'yo. Gawa ko to," sabi niya. Ipinakita ang kahon na puno ng mga shell na pininturahan niya. "Salamat, Miguel. Itatago ko to para lagi kitang maalala," tugon ni Marites. At niyakap ang bata. Ngunit sa kabila ng masasayang sandaling ito, ramdam ni Marites na nananatiling mahina ang resistensya ni Miguel. Kapag malamig ang panahon, mabilis itong nilalagnat. Kapag napagod sa kaunting laro, napapahinto at hingal. Kaya mas naging maingat siya sa lahat ng aktibidad ng bata. Sinisiguro na hindi ito mapapabayaan. Isang gabi, habang nag-uusap sila bago matulog, bumulong si Miguel. "Ate, sana ikaw na lang ang mama ko." Natigilan si Marites. Pinilip ngumiti at hinaplos ang buhok ng bata. "Miguel, mahal ka ng mama mo. Pero kahit hindi ako ang mama mo, pwede mo akong ituring na pangalawa." Sa mamasalitang iyon, lalong tumibay ang ugnayan nila. Naging haligi si Marites sa araw-araw na buhay ng bata. Isang presensyang hindi lang gumagawa ng tungkulin, kundi nagmamahal ng totoo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang naiintindihan na ang kanyang papel sa mansyon ay higit pa sa pagiging kasambahay. Siya ang naging kaibigan, guro at tagapagtanggol ni Miguel. Isang responsibilidad na hindi niya tatalikuran, anuman ang dumating na pagsubok. Isang gabi, habang payapang natutulog ang buong mansyon, biglang nagising si Marites sa tunog ng malalim at mabilis na pag-ubo mula sa itaas. Mabilis siyang bumangon, nagsuot ng tsinelas at kumatok sa pinto ng silid ni Miguel. Nang walang sumagot, maingat niyang pinihit ang seradura at pumasok. Sa ilalim ng ilaw ng lampshade, nakita niya si Miguel na nakaupo sa kama, pawis na pawis, hawak ang dibdib at hirap huminga. "Miguel, anak, anong nararamdaman mo?" Mabilis niyang tanong, hawak ang kamay ng bata. "Hirap po akong huminga." Halos pabulong na sagot nito. Agad siyang sumigaw ng tulong. "Aling Nena, Sir Emilio, si Miguel po." Mabilis na nagsidatingan ang mga tauhan ng bahay at ilang segundo lang ay nasa silid na rin si Don Emilio. Suot ang pajama,
halatang galing sa mahimbing na tulog. Anong nangyari sa anak ko? Halos pasigaw nitong tanong habang niyayakap si Miguel. Bigla po siyang inubo at nahirapan huminga. Kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital. Mariing sabi ni Marites. Hindi na nag-aksaya ng oras si Don Emilio. Kinuha niya ang anak. At sabay-sabay silang nagtungo sa garahe kung saang naghihintay ang driver. Sa loob ng kotse, ramdam ni Marites ang bilis ng tibok ng puso niya. Hawak niya ang kamay ni Miguel na malamig at nanginginig. Pagdating sa pinakamalaking ospital sa Maynila, sinalubong sila ng mga nurse at agad isinugod si Miguel sa emergency room. Naiwan sa labas sina Don Emilio at Marites, parehong hindi mapakali. Lumapit ang isang nurse matapos ang ilang minuto. "Sir, stable na po ang bata, pero kailangan niyang ma-admit para maobserbahan." Nakahinga ng malalim si Don Emilio, ngunit nanatiling seryoso ang mukha. Gawin ang lahat ng makakaya para gumaling siya. Sa mga sumunod na araw, dumating ang pinakamagagaling na doktor ng ospital upang suriin si Miguel. Isinailalim siya sa iba't ibang test, X-ray, blood work, at ilang espesyal na pangsusuri. Tuwing lalabas ang mga doktor mula sa silid, umaasa si Marites na may magandang balita. Ngunit tila mas tumitindi lang ang kaba sa bawat araw na lumilipas. Wala pa rin silang sinasabi kung anong sakit niya, mahina at pagod na sambit ni Don Emilio isang gabi habang nakaupo sa waiting area. "Basta nandito lang po ako bantay lang ako kay Miguel kahit anong oras," sagot ni Marites, may tinig ng determinasyon. Sa loob ng silid, madalas ay natutulog si Miguel, ngunit kapag gising, mahina ang boses at maputla ang pisngi. Isang hapon, habang pinapainom niya ng tubig ang bata, nagsalita ito. "Ate, gusto ko lang po gumaling para makalaro ulit tayo sa veranda." "Huwag kang mag-alala, Miguel. Gagawin natin yan pag-uwi mo," sagot ni Marites, pilit na pinapawi ang lungkot. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ng komplikasyon ang kalagayan ni Miguel. Minsan, bigla itong hihina at lulubog ang dibdib sa bawat paghinga. Minsan naman ay tataas ang lagnat ng sobra, dahilan para magsidatingan ang mga doktor at nurse. Isang gabi, dumating si Clarissa mula sa isang biyahe sa abroad. Nakasuot pa ito ng mamahaling damit at halatang gulat sa nakita. "Anong nangyari sa anak ko?" Halos pasigaw nitong tanong kay Don Emilio. Bigla siyang inatake. Sinusubukan ng mga doktor pero wala pa ring malinaw na sagot. Mahinang paliwanag ni Don Emilio, bakas sa mukha ang pagod. Sa halip na manatili sa tabi ni Miguel, ilang minuto lang ang ginugol ni Clarissa bago lumabas muli ng silid upang tawagan ang mga kaibigan. Nakita iyon ni Marites at lalo niyang naramdaman ang bigat sa puso. Isang batang nangangailangan ng init ng magulang, ngunit tila hindi iyon natatanggap mula sa ina. Kinabukasan, dumating ang isang kilalang espesyalista mula sa Singapore. Lahat ay umasa na ito na ang makakapagbigay ng lunas. Habang kausap ni Don Emilio ang doktor sa labas ng silid, nakatayo si Marites sa may pintuan, pinakikinggan ang usapan. "Ginawa na namin ang lahat ng posibleng test. Unfortunately, wala na kaming magagawa pa upang tuluyang maibalik ang kalusugan ng bata. The condition is irreversible," mahinang sabi ng doktor. Parang sumabog ang mundo ni Don Emilio. Hindi pwede yan. "Gawin niyo ang lahat, babayaran ko." Ngunit uwiling lang ang doktor. "Pasensya na po, sir. Hanggang suportang medikal na lang ang kaya naming ibigay." Nang marinig iyon, parang may malamig na humaplos sa gulugod ni Marites. Alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Ngunit sa loob-loob niya ay halos mabasag ang puso sa awa para kay Miguel. Sa sumunod na gabi, nanatili siya sa tabi ng bata, hawak ang kamay nito. Tahimik ang ospital maliban sa mahihinang tunog ng mga makina. Marahang nagmulat si Miguel at mahina ang tinig. "Ate, wag mo po akong iiwan." Hinaplos ni Marites ang buhok niya. "Hindi kita iiwan, Miguel, kahit anong mangyari." At sa gabing iyon, habang tulog ang lahat, nakatingin si Marites sa kisame ng silid at nag-isip. Sa kabila ng pahayag ng mga doktor, hindi siya handang sumuko. Hindi niya alam kung paano o kailan. Pero sa puso niya,
may paraan pa para mailigtas ang batang matagal nang umaasa sa kanya. Pagkatapos ng mabigat na pag-uusap kasama ang espesyalista mula sa Singapore, hindi mapakali si Don Emilio. Halos hindi na siya umuwi sa mansyon at buong oras ay nasa ospital kasama si Miguel. Kahit wala nang malinaw na pag-asa ayon sa mga doktor, ayaw niyang tanggapin na iyon na ang katapusan para sa kanyang anak. Kinabukasan, maagang pumasok ang isa sa mga kilalang cardiologist ng ospital upang muling suriin si Miguel. Nakaabang si Marites sa gilid ng kama. Hawak ang isang basong tubig at pinapanood kung paano tinitingnan ng doktor ang monitor ng bata. Maganda po ba ang lagay niya ngayon, Dok? Maingat niyang tanong. May mga araw na maayos ang vital signs niya, pero hindi natin alam kung kailan siya muling hihina. Sagot ng doktor habang nagtatala ng mga numero sa chart. Sa hallway ng ospital, nagtipon ng mga konsultant mula sa iba't ibang larangan. Pulmonologist, cardiologist at isang pediatric neurologist. Nagpahayag sila ng kanya-kanyang opinyon. Ngunit iisa ang sinasabi, suportang medikal na lang ang natitira. Hindi matanggap iyon ni Don Emilio. Kunin niyo ang pinakamasuhay na espesyalista kahit saan sa mundo. Mariing wika niya sa kanyang assistant na dumating sa ospital. Mag-book ka ng flights, magpadala ng mga medikal na record. Kung kailangan, dalhin natin ang bata sa ibang bansa. Habang abala si Don Emilio sa mga tawag at meeting kasama ang mga doktor, nanatili si Marites sa tabi ni Miguel. Halos walang tulog at laging nakabantay. Kinakausap niya ang bata kahit natutulog ito. Umaasang maririnig siya nito. Isang hapon, lumapit si Clarissa sa kanya. Nakaayos pa rin ito na parang pupunta sa isang pagtitipon. Marites, kailangan ko umalis mamaya. May charity ball ako na hindi pwedeng i-miss. Ikaw na muna bahala kay Miguel. Napakagatlabi si Marites sa nadama. Hindi niya nalang tinanong kung bakit mas mahalaga pa iyon kaysa manatili sa tabi ng anak. Tumango lang siya at binalikan si Miguel. Maya-maya, dumating ang isang doktor mula sa Amerika. May dalang advanced portable scanner para masuri ng mas detalyado ang kondisyon ng bata. Habang isinasagawa ang pagsusuri, lumapit ang doktor kay Don Emilio at mahina ang boses na nagsabi, "Sir, wala pa ring pagbabago. Stable, pero napakahina ng katawan niya. Kung hindi natin mahanapan ng mabisang lunas sa lalong madaling panahon, baka lumala pa." Sa gabing iyon, hindi mapakali si Marites. Umupo siya sa tabi ng bintana ng silid, pinagmamasdan ang ilaw ng lungsod sa malayo. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga nakaligtas sa sakit dahil sa pagmamahal, tiyaga at pangangalaga. Kahit wala pang gamot noon, naalala niya ang kanyang kapatid na si Liza, na ilang ulit ding dinala sa ospital, ngunit gumaan ang kalagayan ng maalagaan sa bahay. Kinabukasan, dumating si Dr. Salcedo, isang batikang pediatrician mula Davao na personal na nirekomenda ng isang kaibigan ni Don Emilio. Minsan, hindi lang gamot ang sagot. Sabi nito matapos suriin si Miguel, mahalaga rin ang kapaligiran, emosyon at pagkain. Tumango si Marites sa narinig. Alam niyang tama ang doktor. Kaya simula noon, sinimulan niyang ayusin ang maliit na bahagi ng silid ni Miguel sa ospital. Nilagyan niya ng mga larawang kinuhanan niya mula sa veranda ng mansyon. Maliit na paso ng halaman na tinanim nila dati at ilang laruan na paborito ng bata. Para sa iyo to, Miguel. Para kahit nasa ospital ka, parang nasa bahay ka lang. Sabi niya habang inaayos ang mga ito sa mesa sa tabi ng kama. Mahina ngunit malinaw na ngumiti ang bata. Samantala, patuloy si Don Emilio sa paghanap ng ibang paraan. Nagpadala siya ng medical files kay Dr. Wu, isang kilalang eksperto sa Hong Kong, at kay Dr. Patel sa India. Ngunit lahat ay iisa ang tugon. Mahirap na at halos imposibleng maibalik ang dating kalusugan ni Miguel. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Miguel, lumapit si Don Emilio kay Marites na nakaupo. Kahit mahina, sumasabay si Miguel sa tawa at nakikipagkwentuhan.
Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ramdam ni Marites na lumilipas ang oras at unti-unting nauubos ang pasensya ng pamilya sa kawalan ng resulta mula sa mga doktor. Isa-isang umaalis ang mga espesyalista matapos ang konsultasyon. Dala ang parehong mensahe, tanggapin na ang sitwasyon. Isang gabi, habang tahimik ang buong ospital at tanging tunog ng mga makina ang maririnig. Tumingin si Marites kay Miguel na natutulog at mahigpit na humawak sa kamay nito. Sa loob-loob niya, bumubuo na siya ng plano. Isang paraan na hindi bahagi ng medikal na textbook, ngunit kinasasangkapan ng puso at dedikasyon. At bagamat hindi niya pa ito binabanggit kahit kanino, sigurado siya sa isang bagay, hindi matatapos ang laban habang nandiyan siya. Lumipas pa ang ilang araw sa ospital at unti-unting naramdaman ng lahat ang bigat ng paulit-ulit na resulta. Walang malinaw na pag-asa mula sa kahit sinong doktor. Sa bawat konsultasyon, halos pare-pareho ang sinasabi. Suportahan na lang ang katawan ni Miguel at hintayin kung hanggang kailan ito lalaban. Isang hapon, pagbalik ni Marites mula sa pagkuha ng mainit na sabaw para kay Miguel, nadatnan niyang nakaupo si Don Emilio sa gilid ng kama ng anak. Nakahawak ito sa maliit na kamay ni Miguel, nakayuko at tahimik lang. Hindi niya madalas makita ang bilyonaryo sa ganitong anyo. Ang matatag na negosyante na laging handang lumaban ay tila ngayon ay nauupos. "Sir, kumain na po ba kayo?" Maingat na tanong ni Marites. Umiling si Don Emilio. "Wala akong gana, Marites." Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na raw magagawa. Hindi sumagot si Marites kaagad. Lumapit siya, inilapad ang sabaw sa maliit na mesa at marahang nagsabi, "Basta po, wag po tayong bibitaw, hindi pa tapos ang laban." Sa kabila ng kanyang mga salita, alam din niya sa puso niya na mahirap labanan ang panghihina ng loob kapag paulit-ulit kang binibigyan ng parehong masamang balita. Sa mga nakalipas na gabi, halos wala na ring tulog si Marites. Binabantayan niya si Miguel buong oras. Pinupunasan ng malamig na bimpo kapag tumataas ang lagnat. At kinakausap ito kahit natutulog para maramdaman ng bata na may kasama siya. Ngunit napansin din ni Marites ang pagbabago sa kilos ni Clarissa. Mas bihira na itong magpakita sa ospital. Kapag dumadalaw man, saglit lang at madalas ay abala sa cellphone. Isang gabi, nang magkasabay silang pumasok sa silid, narinig ni Marites ang malamig na tinig ni Clarissa habang kinakausap ang asawa. "Emilio, baka mas mabuti kung umuwi na lang tayo at hayaan si Miguel na." Hindi nito tinapos ang salita. Napatingin si Don Emilio sa kanya, bakas ang galit at sakit. "Hindi ko magagawa yan. Anak ko yan. Hanggat may hininga siya, lalaban tayo." Lumabas si Clarissa. Iniwan silang dalawa sa silid. Doon lalong naunawaan ni Marites kung gaano kabigat ang sitwasyong pinapasa ng mag-ama at kung gaano ito naging mag-isa sa laban. Kinabukasan, tinawag si Don Emilio sa isang meeting sa opisina, kaya naiwan si Marites sa ospital. Habang inaayos niya ang pumot ni Miguel, dumating ang isang nurse. "Miss, maghanda ka. Ipapaliwanag ng head doctor mamaya ang kondisyon ng pasyente." Pagdating ng doktor, pumasok din si Don Emilio na halatang nagmamadali. "Sir," panimula ng doktor, "ginawa na po namin ang lahat. Pero sa tingin namin, kailangan niyo pong maging handa sa posibilidad na hindi na magtagal ang katawan ng bata." Tumayo si Don Emilio, tinitigan ang doktor at mabigat na boses ang lumabas. "Hindi ko matatanggap yan." Pagkatapos ay mabilis itong lumabas ng silid. Tila ayaw marinig pa ang mga susunod na sasabihin. Panaalis ng doktor, umupo si Marites sa tabi ni Miguel. "Miguel, gusto ko lang malaman mo na hindi kita iiwan." Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Bahagyang dumilat si Miguel at mahina ang tinig. "Salamat, ate." Sa sumunod na mga araw, naramdaman ni Marites ang mas matinding bigat ng atmosfera sa ospital. Ang ibang staff ay tila wala ng pag-asa at ang mga nurse ay madalas mag-usap na parang naghihintay na lang sila ng oras. Sa bawat araw, lumalalim ang eye bags ni Don Emilio at halos hindi na kumakain. Isang gabi, nakita ni Marites si Don Emilio sa maliit na chapel ng ospital. Nasa harap ito ng altar, nakaluhod at tahimik na umiiyak. Sa bawat araw, lumalalim ang eyebags ni Don Emilio. Nasa harap ito ng altar,
nakaluhod at tahimik na umiiyak. Isang gabi, nakita ni Marites si Don Emilio sa maliit na chapel. Nasa harap ito ng altar, nakaluhod at tahimik na umiiyak. Hindi niya alam kung Miguel, andito lang si Papa. Huwag kang bibitaw, bulong nito. Si Marites, kahit pagod at puyat, ay patuloy sa pagbabantay. Sa bawat hikbi ng bata, sa bawat paghinga nitong mabigat, naroon siya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya pinapakita sa kanila na pati siya ay pagod na rin. Sa halip, mas lalo pa niyang pinapatatag ang sarili. Naniniwalang hindi pa ito ang dulo. Sa mga gabing mahaba at mapanglaw, nakatingin siya sa munting paso ng halaman na itinabi niya sa kama ni Miguel, ang parehong halaman na tinanim nila sa veranda ng mansyon. Sa bawat usbong nito, pinapaalala sa kanya na may mga bagay na lumalaban kahit sa gitna ng hirap. At sa puso ni Marites, pinanghahawakan niya iyon bilang simbolo na hindi pa tapos ang laban para kay Miguel. Isang malamig na gabi sa ospital, halos wala ng tao sa hallway maliban sa ilang nurse na tahimik na naglalakad. Sa silid ni Miguel, tanging tunog ng monitor at mahinang hinga ng bata ang maririnig. Nakaupo si Marites sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Miguel, habang si Don Emilio ay nakatayo sa gilid ng bintana, nakatanaw sa dilim sa labas. Sa dami ng gabing nagdaan na ganito ang tanawin, ramdam ni Marites na may kailangan ng mabago. Hindi na siya makapaghintay sa mga doktor na paulit-ulit lang na sinasabi na walang magagawa. Sa kanyang puso, alam niyang may kaya pa siyang gawin. "Sir," mahina niyang tawag. Hindi tumingin si Don Emilio agad, ngunit bahagya nitong iniwas ang mata sa bintana. "Ano yun, Marites?" Malamig ngunit pagod ang boses nito. Uminga ng malalim si Marites bago nagsalita. "Ako na po ang magpapagaling kay Miguel." Napatingin si Don Emilio para bang hindi niya ito narinig ng tama. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Sir, ilang linggo na tayong ganito. Wala nang binibigay na bagong lunas ang mga doktor. Pero ako po may paraan. Hindi ito gamot mula sa ospital. Hindi ito mamahaling aparato. Pero buong buhay ko sa probinsya, nakita ko kung paanong ang tamang pag-aalaga, tamang pagkain at tamang kapaligiran ay nakakapagpalakas ng katawan. Gusto kong subukan iyon kay Miguel." Matatag na sabi ni Marites. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Sa gilid, naroon ang dalawang doktor na narinig ang usapan. Nagkatinginan sila at isa sa kanila ang nagsabi, "Sir Emilio, we appreciate her concern, but the boy's condition is critical. Without constant medical supervision, it's risky." "Alam ko po ang sinasabi ko," sagot ni Marites, nakatingin sa mga doktor. "Pero hindi na rin naman kayo nagbibigay ng pag-asa. Hayaan niyo akong subukan." Lumapit si Don Emilio, tinitigan siya ng matagal. "Kung may mangyari sa anak ko, walang mangyayari sa kanya kundi pag-aalaga at pagmamahal na totoo." Utol ni Marites. Halos nanginginig ang boses, ngunit puno ng determinasyon. Matagal na hindi nagsalita si Don Emilio. Sa bandang huli, umupo ito sa tabi ni Miguel, hinaplos ang buhok ng anak at bumuntong hininga. "Kung ito na lang ang natitira nating pag-asa, sige, gagawin natin ito sa paraang ligtas. At kung makikita kong nahihirapan siya, ibabalik natin siya rito." Sumang-ayon si Marites at para bang may naibsan sa bigat ng dibdib niya. Sa tabi, bakas ang pagdududa sa mukha ng mga doktor. Isa sa kanila, si Dr. Lim, ay maingat na nagsabi, "Sir, as your attending physician, I must remind you that this is against standard medical advice. Kung aalisin ninyo ang bata sa ospital, kailangan ninyong pirmahan ang waiver." "Ihanda mo na," malamig na sagot ni Don Emilio. "Ako ang ama, ako ang magdedesisyon." Kinabukasan, nagsimula ang proseso ng paglabas ni Miguel mula sa ospital. Ikinagulat ito ng ibang staff at ng ilang kamag-anak na dumalaw. Isang tiyahin ni Miguel ang nagtanong kay Don Emilio, "Sigurado ka ba dyan? Hindi ba't mas lugtas siya rito?" "Ilang linggo na siya rito. Walang nangyayari. Panahon na para subukan ang ibang paraan." Mariing sagot ni Don Emilio at tumalikod na. Sa loob ng sasakyan pauwi sa mansyon, nakayakap si Miguel kay Marites. Mahina, ngunit malinaw ang tinig ng bata. "Ate, uuwi na tayo." "Oo, Miguel, uuwi na tayo."
At sa bahay, gagawin natin ang lahat para lumakas ka ulit. Sagot ni Marites, pinipigil ang pagluha. Pagdating sa mansyon, agad na inayos ni Marites ang isang silid sa ground floor para hindi na mahirapan si Miguel sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Binuksan niya ang mga bintana para pumasok ang sariwang hangin. Tinanggal ang mabibigat na kortina para pumasok ang liwanag ng araw. At nilagyan ng mga halaman sa sulok ng silid. Lumapit si Don Emilio, tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa niya. Anong susunod na hakbang mo? Tanong nito. Una, lilinisin natin ang kapaligiran niya. Walang alikabok, walang mabigat na amoy ng kemikal. Pangalawa, babaguhin natin ang pagkain niya. Puro sariwa, puro masustansya. Pangatlo, bibigyan natin siya ng oras sa araw-araw para maramdaman niyang mahalaga siya. Hindi lang bilang pasyente, kundi bilang bata, paliwanag ni Marites. Sa mga sumunod na oras, inutusan ni Don Emilio ang ilang tauhan na sundin ang lahat ng instruksyon ni Marites. Kahit may mga nagtataka at nagdududa, walang nangahas tumutol dahil alam nilang buo ang desisyon ng amo. Bago matulog si Miguel sa kanyang bagong silid, umupo si Marites sa tabi nito at nagkwento ng isa sa mga paborito nilang alamat. Miguel, sa kwentong ito, may batang mahina at sakitin pero naniwala siya na kaya niyang lumakas. Alam mo kung ano ang sikreto niya? Ano po? Mahina at takangiting tanong ni Miguel. Hindi siya sumuko. Kahit mahirap, kahit masakit, araw-araw niyang pinili na lumaban, sagot ni Marites. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakatulog si Miguel sa bahay. Sa gitna ng katahimikan at mainit na presensya ng isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanyang paggaling. Kinabukasan matapos nilang umuwi mula sa ospital, maagang nagising si Marites. Mula sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, agad siyang nagpunta sa bagong kwarto ni Miguel. Nakahiga pa ang bata, payapang natutulog sa ilalim ng manipis na kumot. Maingat niyang binuksan ang bintana upang pumasok ang malamig at sariwang simoy ng hangin mula sa hardin. Miguel, magandang umaga. Malambing niyang bati ng unti-unting bumukas ang mga mata ng bata. Magandang umaga po, ate. Mahina ngunit may ngiti nitong sagot. Agad niyang inihanda ang umagahan ni Miguel. Imbes na tipikal na pagkaing delata o matatamis, ginawa niyan mainit na lugaw na may tinadtad na gulay at kaunting tinadtad na manok. Kailangan natin ng masustansyang pagkain para lumakas ka, sabi niya habang inaabot ang mangkok sa bata. Tinitigan lang siya ni Miguel bago sumubo. Masarap po ate, wika nito. At kahit simpleng tumun lang iyon, sapat na para maramdaman ni Marites na nasa tamang direksyon siya. Sa susunod na hakbang, inayos niya ang kapaligiran ni Miguel. Tinanggal niya ang lahat ng mabibigat na kurtina at pinalitan ng magagaan at malilinis na tela para mas maraming liwanag ang pumasok. Naglagay siya ng mga paso ng halaman na nakalagay sa gilid ng kwarto at may ilang bulaklak na nagbibigay ng amoy na banayad at nakaka-relax. Sir Emilio, tawag niya nang makita si Don Emilio na papasok sa kwarto. Importante pong maliwanag at maaliwalas ang silid ni Miguel. Ang init ng araw ay makakatulong sa kanya. Tumango si Don Emilio nakatingin sa paligid. Maganda ang ginawa mo, Marites. Para ngang mas buhay ang kwarto ngayon. Sa ikatlong bahagi ng kanyang plano, sinimulan niyang isama si Miguel sa mga simpleng ehersisyo. Nagsimula ito sa pag-upo ng mas matagal sa kama at ilang banayad na pag-unat ng kamay at binti. Konti-konti lang, Miguel. Hindi natin kailangang madaliin, paalala niya. Ate, kaya ko pa, sabi ng bata. Ngunit nakita ni Marites ang bahagyang panghihina, kaya agad niya itong pinahiga ulit. Tama na yan para sa ngayon. Bukas ulit tayo. Hindi rin niya kinalimutan ang aspeto ng emosyonal na kalusugan. Bago matulog si Miguel, binabalikan nila ang kanilang mga paboritong kwento mula sa probinsya tungkol sa ilog na kasing linaw ng salamin, mga bundok na puno ng gulay at prutas, at mga taong laging nagtukulungan. Isang gabi, matapos ang kwento, biglang sabi ni Miguel, Ate, parang gusto ko pong makita ang ilog na sinasabi mo.
ngumiti si Marites. Kapag gumaling ka, dadalhin kita roon. Iyan ang pangako ko. Habang abala siya sa pangangalaga kay Miguel, napansin ng ibang staff ang kakaibang sigla sa bata. Si Aling Nena, na matagal nang nag-aalaga sa kanya, ay lumapit kay Marites. Alam mo, Marites, iba ka. May dalang gaan ang presensya mo. Parang mas maliwanan ang mukha ng bata ngayon. Salamat po, Aling Nena. Sana po magtuloy-tuloy. Sagot niya at sa puso niya, umaasa siya na bawat maliit na pagbabago ay magdadala sa malaking pag-unlad. Maging si Don Emilio ay nagsimulang sumama sa ilang gawain. Isang hapon, nadatnan ni Marites na nakaupo ito sa gilid ng kama ni Miguel. Tinuturuan ang bata ng simpleng laro sa baraha. Papa, tinalo kita! Masayang sigaw ni Miguel nang manalo. Hindi ka na bata lumalakas ka na talaga. Biro ni Don Emilio habang hinahaplos ang ulo ng anak. Sa mga sumunod na araw, mas naging maayos ang takbo ng plano ni Marites. Tuwing umaga ay may nakatakdang oras para sa sikat ng araw at ehersisyo, kasunod ang masustansyang pagkain. Sa hapon naman ay mga laro at kwentuhan upang pasiglahin ang isipan ni Miguel. Sa gabi, laging may oras para sa tahimik na pagdarasal bago matulog. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala ng hirap. May mga pagkakataong bumabalik ang panghihina ni Miguel, lalo na kapag malamig ang panahon o kapag sobra ang ginawa sa maghapon. Sa ganitong oras, mas lalong pinag-iigihan ni Marites ang pag-aalaga. Pinapainom siya ng mainit na tsa na gawa sa luya at honey at pinapainga hanggang bumalik ang lakas. Isang gabi, habang pinapainom niya ng tsa si Miguel, dumating si Don Emilio at tahimik na naipo sa tabi. Marites, gusto kong malaman mo na nagpapasalamat ako sa ginagawa mo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung wala ka. Tumingin si Marites, bahagyang nahihiya. Sir, ginagawa ko lang po ang kaya ko. Mahal ko na si Miguel na parang anak ko na rin. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan sa silid. Hindi dahil sa kakulangan ng salita, kundi dahil pareho nilang alam na sa laban na ito, magkasama silang tatayo hanggang dulo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw kay Marites na hindi lang katawan ni Miguel ang kanyang pinapalakas, kundi pati puso at isipan nito. At sa lumipas ang mahigit 1 linggo, mula nang simulan ni Marites ang kanyang sariling paraan ng pag-aalaga kay Miguel. Sa mga unang araw, halos hindi niya makita ang malaking pagbabago sa kondisyon ng bata, ngunit nanatili siyang determinado. Alam niya na ang paggaling ay hindi minamadali at bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Isang umaga, habang inihahanda niya ang lugaw na may tinadtad na malunggay at tinadtad na karne ng manok, narinig niya ang boses ni Miguel mula sa kwarto. Ate, gutom na po ako. Napatigil siya, napangiti. Karaniwang kasi, siya pa ang laging magigising sa bata upang kumain. Agad niyang dinala ang pagkain sa silid at nadatnan si Miguel na nakaupo na sa kama. May kaunting kulay na sa pisngi. Oo Miguel, heto na. Mainit pa iyan, dahan-dahan lang, sabi ni Marites habang inaabot ang tray. Ang bango po, para bang mas masarap ngayon, tugon ng bata bago sumupo. Tinitikan ni Marites ang bawat kagat niya at sa bawat subo napapansin niyang mas lumalaki ang gana nito. Ilang minuto lang, dumating si Don Emilio. Anak, parang mas maganda ang itsura mo ngayon Puna nito habang umuupo sa tabi ng kama. Opo, Papa, masarap po kasi luto ni Ate Marites. Nakangiting sagot ni Miguel, napangiti rin si Don Emilio at tumingin kay Marites, tila bang nagpapasalamat sa kanyang dedikasyon. Hindi lamang sa pisikal na kalusugan nakikita ni Marites ang pagbabago. Napapansin din niyang mas aktibo at mas masigla ang pakikipag-usap ni Miguel. Sa mga nagdaang linggo, bihira itong magtanong o magkwento. Pero ngayon, tila ba gusto nitong magbahagi ng kung ano-anong bagay. Ate, naalala mo po yung kwento mo tungkol sa batang mangingisda? Parang gusto ko rin pong matutong mangisda. Wika ni Miguel isang hapon habang nakaupo sila sa veranda para magpaaraw. Naku, kapag magaling ka na,
Dadalhin kita sa probinsya. Doon ka matututo sa mismong ilog, sagot ni Marites. Sabay patong ng sombrero sa ulo ng bata para hindi masyadong tamaan ng araw. Sa parehong linggo, dumating ang isang nurse mula sa ospital upang magsagawa ng follow-up check-up. Maingat na tiningnan nito ang vital signs ni Miguel at pagkatapos ay lumapit kay Don Emilio. Sir, mas stable na po ang kondisyon ng bata kumpara sa huling report. Magandang senyales ito. Narinig iyon ni Marites at bahagyang napangiti. Hindi niya ito ipinakita ng sobra, pero sa loob-loob niya, para siyang nabunutan ng tinik. Kahit si Clarissa, na bihirang makipag-usap sa anak, ay napansin ding ang pagbabago. Isang gabi, pumasok siya sa kwarto ni Miguel habang binabasa ni Marites ang isa sa mga paboritong alamat ng bata. Miguel, mas maganda ang itsura mo ngayon, sabi ni Clarissa tila ba nagtataka. Opo mama, kasi andito si Ate Marites araw-araw. Inosenteng sagot ni Miguel. Hindi nagsalita si Clarissa, ngunit bago siya umalis ng kwarto, bahagyang tumingin siya kay Marites at tumango. Isang simpleng kilos na parang pahiwatig ng pasasalamat, kahit walang salitang binitiwan. Dumating ang araw na nag-imbita si Don Emilio ng ilang kaibigan upang ipakita ang progreso ng anak. Sa sala habang nagkukwentuhan ang mga bisita, biglang lumabas si Miguel mula sa kanyang kwarto, hawak ang maliit na paso ng halaman na itinanim nila ni Marites. Papa, tingnan mo, may bulaklak na po. Masayang sigaw ni Miguel. Tumayo si Don Emilio at inabot ang paso. Anak, napakaganda. Ikaw mismo ang nag-alaga nito? Opo, kasama po si Ate Marites. Sagot ng bata. Napatingin ang lahat kay Marites at ngumiti ang mga ito. Isa sa mga kaibigan ni Don Emilio ang nagsabi, "Parang milagro, Emilio. Noon hindi man lang makatayo ng matagal ang anak mo. Ngayon, naglalakad na at may sigla." Ngumiti si Don Emilio at sumulyap kay Marites. Hindi milagro, kundi tiyaga at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang unti-unting paggaling ni Miguel. Mas madalas na itong tumatawa, mas maraming kinukwento at mas malakas kumain. Para kay Marites, bawat araw na may ganitong progreso ay isang panalo sa laban na matagal na nilang pinagdadaanan. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang lahat. May mga pagkakataon pa rin na bumababa ang energy ng bata, lalo na kapag malamig ang panahon o kapag masyadong napagod sa laro. Ngunit na yung nakita na nilang posible ang pagbabago, mas determinado si Marites na ituloy ang nasimulan, hanggang sa tuluyang gumaling si Miguel. At sa bawat ngiti at tawa ng bata, lalo niyang nararamdaman na ang lahat ng kanyang pagod at sakripisyo ay sulit. Dahil sa wakas, nakikita na nila ang unang malinaw na palatandaan ng pagbuti ni Miguel. Sa kabila ng unti-unting pagbuti ng kalagayan ni Miguel, hindi rin naging madali ang mga sumunod na linggo para kay Marites. Kasabay ng mga magagandang pagbabago, nagsimula ring lumitaw ang mga hamon at pagdududa mula sa paligid. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng agahan sa kusina, narinig niya ang dalawang kasambahay na nag-uusap. Baka naman tsamba lang yung pagbuti ni Miguel, bulong ng isa. Malay mo bumalik din sa dati yan, hindi naman doktor si Marites. Pero kita mo naman, mas buhay na ang bata ngayon, sagot ng isa, pero halatang may pag-aalinlangan pa rin. Hindi pinansin ni Marites ang mga salitang iyon, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi lahat sa mansyon ay naniniwala sa kanyang ginagawa. Kinahapunan, habang naglalaro sila ni Miguel ng simpleng board game sa veranda, biglang napahinto ang bata at hawak ang dibdib. Ate, parang napagod po ako, mahina nitong sabi. Agad siyang tumayo at inalalayan ang bata pabalik sa kama. Sige, pahinga ka muna. Huwag muna tayong maglaro ng matagal, wika niya. Pinipigil ang pag-aalala. Kahit maliit lang ang senyales ng panghihina, alam niyang hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ilang araw matapos iyon, dumating ang ilan sa mga kamag-anak ni Don Emilio mula sa probinsya. Habang nagkakape sa sala, narinig ni Marites ang isa sa mga tiyahin ni Miguel na nagsalita.
Emilio, hindi ba't delikado ang ginagawa nyo? Kung ako sayo, ibalik nyo na sa ospital ang bata. Sayang ang pera kung hindi nyo gagamitin sa tamang paraan. Pero nakikita ko ang pagbabago sa anak ko, mariing sagot ni Don Emilio. Mas buhay siya ngayon kaysa noong nasa ospital siya. Umiling lang ang tiyahin. Ewan ko sayo, pero kapag lumala ulit yan, baka magsisi ka. Narinig lahat iyon ni Marites mula sa hallway. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa dibdib. Hindi dahil sa pagdududa ng iba, kundi sa takot na baka tama nga ang sinasabi nila at baka bumalik sa dati si Miguel. Ngunit sa parehong oras, alam niyang hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Samantala, si Clarissa ay nanatiling malamig sa sitwasyon. Bagamat mas napapansin niyang masigla si Miguel, hindi pa rin niya ito madalas samahan. Minsan ay tinanong siya ni Marites kung gusto nitong magbasa ng libro sa tabi ng anak, pero mabilis ang sagot nito. Hindi ako marunong sa ganyan, Marites. Mas mabuti na ikaw na lang. Sa kabila ng mga pagsubok na iyon, patuloy pa rin si Marites sa kanyang routine. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Miguel, bigla itong nilagnat ng mataas. Agad siyang kumilos, nagpunas ng bimpo, pinainom ng tubig, at sinigurong nakahinga ito ng maayos. Nang makita siya ni Don Emilio na abala, lumapit ito. Anong nangyari? Biglang tumaas ang lagnat niya, sir. Pero manageable pa. Babantayan ko siya buong gabi. Sagot ni Marites, hindi inaalis ang tingin sa bata. Umupo si Don Emilio sa tabi ng anak at hinawakan ang kamay nito. Salamat Marites, hindi ko alam kung paano ko magagawa lahat to kung wala ka. Kinabukasan, bumaba ang lagnat ni Miguel pero may bakas ng panghihina sa kanyang mukha. Sa kabila ng takot, ginamit iyon ni Marites bilang paalala na kailangan pa ring mag-ingat sa bawat hakbang. Hindi lahat ng araw ay magiging magaan at kailangang handa sila sa anumang pagbabalik ng sakit. Isang linggo pa ang lumipas at muling bumisita ang ilang kamag-anak. Habang nasa hardin, narinig niyang muli ang usapan. Kita mo, may mga araw pa ring mahina siya. Baka mamaya, mas malala lang ang idulot ng ginagawa ni Marites. Hindi na siya lumapit para ipagtanggol ang sarili. Sa halip, pinili niyang patunayan sa pamamagitan ng resulta. Bumalik siya sa kwarto ni Miguel. Nagdala ng sariwang prutas at sinamahan itong magbasa ng libro. Ate, bakit po parang hindi lahat masaya na gumagaling ako? Tanong bigla ni Miguel. Napatingin siya sa bata at ngumiti. Hindi lahat makikita agad ang kabutihan sa isang bagay, Miguel. Pero ang mahalaga, naniniwala tayo at lalaban tayo hanggang dulo. Sa gabing iyon bago matulog, nagdasal si Marites ng mas taimtim. Hindi lang para gumaling si Miguel, kundi para bigyan siya ng lakas ng loob sa harap ng lahat ng pagdududa at pagsubok. Alam niyang mahaba pa ang laban, pero naniniwala siyang bawat hamon na kanilang malalampasan ay magpapalapit sa kanila sa tunay na tagumpay. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang magdulot ng pag-aalala ang muling pagtaas ng lagnat ni Miguel, napansin ni Marites ang mas madalas na presensya ni Don Emilio sa silid ng anak. Dati ay limitado lamang ang oras nito sa pagbisita dahil sa trabaho at negosyo. Ngunit ngayon, tila mas inuuna na nito ang pagiging ama kaysa pagiging bilyonaryo. Isang umaga, habang abala si Marites sa paghahanda ng mainit na lugaw sa kusina, narinig niya ang mababang tinig ni Don Emilio mula sa silid ni Miguel. Anak, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas magaan na po ang katawan ko, Papa, tugon ni Miguel, nakangiti kahit bahagya pang maputla. Gagaling po ako basta patuloy akong kumakain ng masustansya. Narinig iyon ni Marites habang papasok sa kwarto, dala ang tray ng almusal. Tama si Miguel, sir. Malaki ang naitutulong kapag mas buo ang sustansya ng pagkain at mas maaliwalas ang paligid. Wika niya habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Numiti si Don Emilio. Kung ano man ang kailangan mo para sa kalusugan ng anak ko, sabihin mo lang. Hindi tayo magtitipid dito. At hindi lang iyon salita, agad nitong ipinakita ang aksyon. Sa araw ding iyon, nagpadala siya ng tao upang maghanap ng mas sariwang supply ng prutas at gulay mula sa mga organic farm.
Inutusan din niya ang kusinero ng mansyon na makipagtulungan kay Marites sa paggawa ng menu para kay Miguel na may balanse sa protina, gulay at prutas. Sobra na po to. Kaya ko namang gumawa ng paraan kahit hindi ganito karami, sabi ni Marites habang nakikita ang kahong-kahong prutas na dumarating. Hindi, Marites, mariing sagot ni Don Emilio. Kung may magagawa pa ako para gumaling agad si Miguel, gagawin ko. Wala nang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang makita siyang malusog ulit. Hindi lang sa material na bagay ipinakita ni Don Emilio ang kanyang suporta. Mula noon, sinisigurado niyang may oras siya araw-araw para makasama ang anak. Sa umaga, bago siyang umalis para sa anumang meeting, dumadaan muna siya sa silid ni Miguel upang magkwentuhan o magbasa ng libro kasama nito. Isang hapon, habang naglalaro si Miguel ng simpleng puzzle, sumama si Don Emilio at tinulungan nitong buuin ang larawan. "Papa, ang galing mo dito," tawa ni Miguel. "Magaling din ang partner ko," tugon ni Don Emilio. Nakangiting tinatapik ang balikat ng anak. Tahimik lang na pinagmamasdan iyon ni Marites mula sa gilid. Para sa kanya, higit pa sa gamot ang dulot ng ganitong ugnayan ng mag-ama. Ito ang nagbibigay kay Miguel ng dahilan para lumaban at gumaling. Sa sumunod na linggo, nagulat si Marites nang lumapit si Don Emilio sa kanya. "Marites, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko man palaging nasasabi, pero malaking bagay na nandito ka. Kaya may gusto akong ibigay." Inabot nito ang isang sobre na may laman na malaking halaga ng pera. "Hindi po sir, hindi ko po ito ginagawa para sa pera." Mabilis na tanggi ni Marites. Pilit ibinabalik ang sobre. Ngunit hinawakan ni Don Emilio ang kamay niya at dahan-dahang ibinalik ang sobre. "Alam ko, pero tanggapin mo ito bilang tulong para sa pamilya mo sa probinsya. Nararapat lang na mapasalamatan ka ng maayos." Napayuko si Marites at naramdaman ang bigat ng pasasalamat sa kanyang puso. "Salamat po sir, malaking bagay po ito para sa amin." Bukod dito, binigyan din ni Don Emilio ng dagdag na tauhan si Marites upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangalaga kay Miguel, isang nurse na magbabantay sa gabi, at isa pang maid na tutulong sa mga gawaing bahay para makapag-focus siya sa kalusugan ng bata. "Para hindi ka masyadong mapagod, Marites," paliwanag ni Don Emilio, "kailangan ka naming nasa pinakamabuting kondisyon para maalagaan si Miguel." Maging si Miguel ay napansin ang pagbabago sa kanyang papa. Isang gabi habang binabasa siya ni Marites ng kwento bago matulog, bigla nitong sinabi, "Ate, mas masaya po ako ngayon kasi madalas ko nang kasama si Papa. Dati po, bihira lang." Mumiti si Marites at tinapik ang kamay ng bata. "Masaya rin ang papa mo, Miguel, at mas gaganda pa ang mga araw mo." Sa mga sumunod na araw, naging mas masigla si Miguel. Nagagawa na niyang maglakad-lakad sa hardin tuwing umaga. Bitbit ang maliit na paso ng bulaklak na siya mismo ang nag-alaga. Naging mas magaan din ang pakiramdam ni Marites dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Kasama na niya ngayon ang mismong ama ng bata, na dati ay tila malayo sa emosyonal na aspeto ng kalagayan ng anak. At sa bawat ngiti ni Miguel habang hawak ang kamay ng kanyang papa, lalo pang tumitibay ang paniniwala ni Marites na hindi lang ang mga bitamina at pagkain ang nagpapagaling sa bata, kundi ang muling nabubuo at pinatatatad na samahan ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo ng walang sawang pag-aalaga at patuloy na suporta mula kay Don Emilio, dumating ang araw na muling binanggit ng mga doktor na mas stable na ang kalagayan ni Miguel. Kahit hindi pa tuluyang magaling, malayo na ang agwat mula sa dating halos wala ng pag-asa. At sa pagkakakita ni Marites sa unti-unting pagbalik ng sigla ng bata, napag-isipan niyang oras na para ibalik ito sa ilan sa normal na gawain ng isang bata, ang pag-aaral. Isang umaga, habang nakaupo sila ni Miguel sa veranda at nag-aalmusal ng prutas, maingat na binanggit ni Marites ang ideya. "Miguel, alam mo ba, naisip ko na baka gusto mong magsimulang mag-aral ulit? Hindi naman agad sa school mismo, pwede sa bahay muna." Napatingin si Miguel, may halong kaba at tuwa sa mga mata.
Gusto ko po, ate. Pero baka po mahirapan ako at mapagod agad. Hindi natin kailangang magmadali, sagot ni Marites na may ngiti. Kahit ilang oras lang sa isang araw, ang mahalaga ay matuto ka at ma-enjoy mo. Nang marinig ito ni Don Emilio, nakakalabas lang mula sa opisina sa mansyon, agad siyang sumang-ayon. Kung gusto ni Miguel, gagawin natin. Ipapatawag ko ang dati mong tutor para magsimula na. 2 araw lang ang lumipas at dumating ang tutor, si Ma'am Liza, na matagal nang kilala ng pamilya. Una itong nag-aalala sa kondisyon ni Miguel. Pero nang makita nitong kaya na nitong makinig at magsulat kahit paunti-unti, natuwa siya. Sige, mag-aan tayo. 1 oras lang muna sa umaga. Tapos pahinga ka na, sabi ni Ma'am Liza sa bata. Sa unang araw ng kanilang sesyon, pinili nilang mag-aral sa isang maliwanag na bahagi ng sala na may malaking bintana at tanaw ang hardinan. Habang pinapanood ni Marites mula sa gilid, nakita niya kung paano muling na-excite si Miguel sa pagbukas ng mga libro at pagkuha ng lapis. "Papa, tingnan mo, nakasulat ako ulit ng buong pangalan ko," masayang sigaw ng bata. Lumapit si Don Emilio at hinaplos ang ulo ng anak. "Magaling anak, ipagpatuloy mo yan." Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga araw na mahina ang katawan ni Miguel at kailangang itigil ang leson ng mas maaga. Sa mga oras na iyon, halatang may takot sa kanyang mga mata. Baka bumalik siya sa dati. Minsan ay tinanong niya si Marites, "Ate, kapag hindi ko po natapos ang aralin ko, ibig bang sabihin mahina pa ako?" "Hindi, Miguel," sagot ni Marites habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. "Ibig sabihin lang, kailangan mo pa ng mas maraming pahinga. Hindi sukatan ng lakas ang dami ng natapos mong lesson." Dahan-dahan, nasanay ang katawan ni Miguel sa bagong routine at sa bawat linggo, nadaragdagan ang kanyang oras sa pag-aaral. Maging ang mga staff sa bahay ay napapansin ang pagbabago. Mas alerto at mas masigla na itong mag-isip. Isang hapon, habang nagbabasa si Miguel ng isang kwento tungkol sa kabayanihan, biglang sabi nito, "Ate, gusto ko pong maging matalino at mabait para makatulong din sa iba, gaya ng ginagawa mo sa akin." Natigilan si Marites, hindi maitago ang pagkakaantig. "Miguel, siguradong magagawa mo yan, dahil may puso ka para tumulong at yan ang pinakamahalaga." Dahil sa mabilis na pag-unlad ni Miguel, napagdesisyonan ni Don Emilio na unti-unting ibalik ito sa tunay na paaralan, pero hindi agad sa full schedule. Pinaghandaan nila ito ng mabuti, pinaayos ang school clinic at tinawagan ang principal upang ipaliwanag ang sitwasyon ng bata. Sa unang araw ng pagbabalik niya sa paaralan, sinamahan siya ni Marites at ng kanyang papa. May kaba si Miguel habang bumababa ng kotse. Pero mas naningibabaw ang tuwa nang makita ang ilang dating kaklase na masayang sumalubong sa kanya. "Miguel, ang tagal mong nawala," bati ng isa sa mga bata. Habang naglalakad papasok ng classroom, naramdaman ni Marites ang maliit na kamay ni Miguel na humahawak sa kanya. "Ate, salamat ha. Kung wala ka, baka hindi na ako nakabalik dito." Pinisil niya ang kamay nito at ngumiti. "Hindi lang ako ang dahilan, Miguel. Ikaw rin dahil pinili mong lumaban." Sa unang linggo, limitado lang sa kalahating araw ang pasok ni Miguel. Kapag tanghali, sinusundo siya ni Marites at hinahatid pabalik sa mansyon para magpahinga. Ngunit sa kabila ng pagod, halata ang kakaibang kasiyahan sa bata tuwing ikinukwento nito ang mga bagong aralin at biro ng kanyang mga kaklase. Maging si Don Emilio ay kitang-kita ang pagbabago. "Iba na ang ngiti ng anak ko ngayon, Marites," sabi niya isang gabi habang sabay silang nakatingin kay Miguel na mahimbing na natutulog. Para bang mas buhay na buhay siya. Baka po kasi nararamdaman niya na unti-unti siyang bumabalik sa normal na buhay. Tugon ni Marites. At iyon po ang pinakamagandang gamot para sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang paniniwala ng lahat sa mansyon na ang pagbabalik eskwela ni Miguel ay hindi lamang hakbang para sa kanyang edukasyon, kundi isang mahalagang yugto sa kanyang tuluyang paggaling, isang patunay na kahit mula sa sitwasyong halos wala ng pag-asa, kayang bumangon basta may tamang pag-aalaga, suporta
at pagmamahal. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang magbalik eskwela si Miguel, malinaw na sa lahat ang malaking pagbabago sa bata. Mula sa isang payat at mahina na halos ayaw kumain at laging nakahiga, ngayon ay isa na siyang masigla, masayahin at mas malapit sa mga tao sa paligid. Hindi na rin siya kasing takot sa sakit at tuwing titignan siya ni Marites, palaging may ningning ang kanyang mga mata. Isang gabi, matapos ang maagang hapunan, tinawag siya ni Don Emilio sa opisina nito sa loob ng mansyon. Nakasara ang malaking pintuan at nakasindi lamang ang mainit na ilaw sa mesa. Marites, panimula ni Don Emilio habang inaayos ang ilang dokumento. Ilang buwan na ang lumipas, simula nang ikaw ang humawak sa kalusugan ng anak ko. Alam ko, hindi naging madali iyon para sa'yo. Bahagyang napayuko si Marites. Sir, hindi ko po tinitingnan na mahirap. Para na rin po kasing anak ko si Miguel. Tumamo si Don Emilio at mumiti ng kaunti. Alam ko, kaya nga gusto kong magpasalamat ng higit pa sa salita. May inabot itong sobre, ngunit hindi iyon tulad ng karaniwang bayad. May kalakip itong mga papeles. Ito ay titulo ng isang maliit na bahay at lote para sa iyo at sa pamilya mo sa probinsya. Nanlaki ang mata ni Marites at mabilis na umiling. Sir, sobra na po yan. Hindi ko po kayang tanggapin. Ngunit pinigilan siya ni Don Emilio. Marites, walang sobra sa pagpapahalaga sa ginawa mo para sa anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal ko nang inilibing ang anak ko. Hindi mababayaran ng pera ang ginawa mo. Pero gusto ko namang nasiguro na kahit umalis ka rito balang araw, may matatawag kang sariling tahanan. Hindi na napigilan ni Marites ang mapaluha. Sir, salamat po. Hindi ko po ito makakalimutan. Kinabukasan, habang nasa hardin sila ni Miguel, biglang nagsalita ang bata. Ate, sabi ni Papa, may regalo raw siya sa'yo. Ano yun? Napangiti si Marites at hinaplos ang buhok ni Miguel. Basta Miguel, regalo yun na hindi lang para sa akin, kundi para rin sa pamilya ko. Pero ang pinakamagandang regalo ay makita kang malusog at masaya. Sa mga sumunod na araw, naging mas bukas din si Clarissa kay Marites. Isang gabi, habang papasok siya sa kusina, nadatnan niya si Clarissa na nagtitimpla ng tsaa. Marites, tawag nito, medyo may pag-aalinlangan sa boses. Alam kong hindi ako naging malapit kay Miguel nitong mga nakaraang taon. Siguro dahil natakot akong masaktan kung sakaling mawala siya. Pero gusto kong magpasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Marites. Ma'am, hindi pa huli para bawiin yung oras na nawala. Ngayon na si Miguel ay mas malakas na, mas kailangan niya ang pagmamahal ng mga magulang niya. Tumango si Clarissa at tila napaisip. Tama ka, simula bukas ako na ang maghahatid sa kanya sa paaralan, kahit minsan lang sa isang linggo. Nang mabalitaan iyon ni Miguel, agad niyang niyakap ang ina. Salamat po mama. Halos maiyak si Clarissa sa yakap na iyon at doon niya marahil unang naramdaman ang malalim na koneksyon sa anak na matagal niyang pinigilan. Sa bahay naman, mas naging masigla ang atmosfera. Madalas ay makikita si Miguel na tumatakbo sa hardin kasama si Don Emilio o nakaupo sa veranda habang nagkukwentuhan silang tatlo kasama si Marites. Minsan ay dumadalo rin ang ilang kamag-anak at kahit noong una ay nagdududa sila sa paraan ni Marites, ngayon ay sila mismo ang pumupuri. Marites, ibang-iba na ang bata ngayon, wika ng isa sa mga tiyahin. Pasensya ka na kung nagduda kami noon. Ngumiti si Marites at magalang na sumagot. Wala pong problema. Ang mahalaga po ay magaling na si Miguel. Isang gabi, habang nag-aayos si Marites ng mga gamit sa kanyang silid, kumatok si Miguel. Ate, may gusto po akong ibigay sa'yo. Inabot nito ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas niya, nakita niya ang isang simpleng kwintas na may palawit na hugis puso. Ako po ang pumili niyan sa school fair. Para maalala mo po ako kahit saan ka magpunta. Napayakap siya sa bata. Miguel,
Hindi ko kailangan ng anuman para maalala ka. Pero itatago ko ito habang buhay. Sa mga oras na iyon, lalong tumibay sa puso ni Marites na ang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo ay nagbunga hindi lang ng paggaling ni Miguel, kundi ng mas matibay na relasyon sa loob ng pamilyang minsang puno ng distansya. At sa kanyang sarili, alam niyang kahit ano pa ang mangyari, mananatiling nakaukit sa puso niya ang utang na loob at pagmamahalan na pinagsaluhan nila sa panahong iyon. Mula nang ibigay ni Don Emilio ang bahay at lote kay Marites, mas lalong nagbago ang direksyon ng buhay niya. Hindi na lang siya basta isang kasambahay na nakatira sa mansyon. Isa na siyang taong may pinaghahandaan para sa sarili at sa pamilya. Ngunit kahit may ganong regalo, hindi siya agad nagpahinga o naging kampante. Sa halip, lalo siyang nagkaroon ng inspirasyon na magsumikap pa. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Miguel sa veranda, biglang nagsabi ang bata, "Ate, sabi ni Papa, may sarili ka na raw bahay? Ibig sabihin po ba, aalis ka na dito?" Napatawa si Marites at hinaplos ang buhok ng bata. "Hindi pa ngayon, Miguel, at kahit dumating ang araw na kailangan ko nang lumipat, hindi ibig sabihin na mawawala ako sa buhay mo. Kahit nasaan ako, nandyan pa rin ako para sa'yo." Narinig yun ni Don Emilio na papalapit sa kanila. "At kung sakaling gusto mong magsimula ng negosyo gamit ang lupa at bahay na iyan, handa akong tumulong," sabi nito. "Isipin mo kung anong makakatulong sa komunidad mo." Napaisip si Marites sa mga salitang iyon. Matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng maliit na negosyo na hindi lang para sa kita, kundi para makatulong sa iba. Kaya sa mga sumunod na linggo, tuwing wala siyang ginagawa sa mansyon, nagsimula siyang mag-research at makipag-usap sa mga kaibigan sa probinsya. Napagpasyahan niyang magtayo ng maliit na karinderya na magbebenta ng masustansya at abot-kayang pagkain para sa mga bata at pamilya sa kanilang lugar. Ibinahagi niya ang ideya kay Don Emilio isang gabi. "Sir, gusto ko pong magtayo ng karinderya sa probinsya. Masarap po sigurong magluto ng mga pagkain tulad ng niluluto ko para kay Miguel. Malinis, masustansya at mura lang para maabot ng lahat." Ngumiti si Don Emilio at tumango. "Maganda yan, Marites. Ako na ang bahala sa puhunan. At kung kailangan mo ng supplier ng gulay at karne, may kilala kong mga magsasaka at livestock growers na maino ang kalidad." Ilang linggo lang, unti-unti nang nabuo ang plano. Sa tulong ni Don Emilio at ilang kakilala niya sa lungsod, na ipagawa ang simpleng karinderya sa harap ng bagong bahay ni Marites. Nilagyan ito ng maayos na kusina, malinis na lamesa at bukas na espasyo para sa mga customer. Isang araw bago ito magbukas, binisita ni Miguel at ni Don Emilio ang lugar. "Ate, ang ganda. Pwede po ba akong magtinda dito kapag bakasyon?" Tanong ni Miguel na tila tuwang-tuwa sa paligid. "Tiyak yan," tugon ni Marites. "Ikaw pa, siguradong maraming bibili kapag ikaw ang nag-aabot ng pagkain." Nang dumating ang araw ng pagbubukas, dumagsa ang mga kapitbahay at mga bata mula sa karatig na lugar. Karamihan sa kanila ay nagulat sa kalidad at lasa ng pagkain. "Marites, ang sarap ng tinola mo at ang linis ng lugar," wika ng isang customer. Hindi nagtagal kumalat ang balita tungkol sa karinderya. Naging paboriting kainan ito ng mga tao sa barangay at pati na rin ng mga guro at estudyante sa kalapit na paaralan. Ngunit higit sa kita, ang nagpapasaya kay Marites ay ang makita ang mga batang kumakain ng tama at masustansya. Bukod pa roon, nagsimula rin siyang magbigay ng libreng pagkain sa ilang batang kulang sa nutrisyon, lalo na tuwing Sabado. Tinawag niya itong almusal para sa lahat at naging lingguhang gawain na halos abangan ng buong komunidad. Isang Sabado, habang abala siya sa pamimigay ng libreng lugaw, biglang dumating si Miguel kasama si Don Emilio. "Ate, tutulungan kita mag-serve?" Masayang sabi ni Miguel. Ngumiti si Marites at iniabot sa kanya ang isang sandok. "Sige, Miguel, pero dahan-dahan lang, mainit yan."
Si Don Emilio naman ay tahimik lang na nakamasid, halatang proud sa ginawa ni Marites. Napakaganda ng ginagawa mo, Marites. Alam mo ba, mas malaki ang epekto ng simpleng tulong na yan kaysa sa kahit anong malaking donasyon na walang puso. Sa mga sumunod na buwan, naging mas abala si Marites sa pamamahala ng karinderya. Ngunit hindi niya pinabayaan si Miguel. Linggo-linggo pa rin siyang bumabalik sa mansyon para kamustahin ito. At tuwing bakasyon, si Miguel mismo ang kusang tumutulong sa kanya sa karinderya. Natututo ng simpleng pagluluto at pagbibigay respeto sa bawat customer. Isang gabi, habang nagliligpit sila ng gamit, nagsalita si Miguel. Ate, gusto ko pong maging katulad mo paglaki. Yung tumutulong sa tao kahit hindi nila kayang magbayad. Napangiti si Marites at hinaplos ang balikat ng bata. Miguel, hindi mo kailangang maging katulad ko. Kailangan mo lang maging ikaw. Pero siguraduhin mong laging may kabutihan sa puso mo. At sa mga salitang iyon, alam ni Marites na hindi lang siya nakatulong sa kalusugan ni Miguel noon, kundi pati sa paghubog ng kanyang pagkatao. Ang dating batang halos sinukuan na ng mga doktor ay ngayon puno ng buhay, pangarap at inspirasyon, at dala niya sa puso ang halimbawa ng isang taong hindi sumuko at patuloy na nabibigay kahit natapos na ang laban. Makalipas ang ilang buwan ng matagumpay na pagpapatakbo ni Marites, sa kanyang karinderya, isang tawag mula kay Don Emilio ang dumating isang hapon. Nasa kalagitnaan siya ng pamimili sa palengke para sa mga sangkap ng susunod na araw nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Marites, gusto kitang anyayahan pabalik sa mansyon na yung Sabado, mahinahong sabi ni Don Emilio. May espesyal na okasyon para kay Miguel at gusto naming andun ka. Napangiti si Marites kahit nagmamadali sa pamimili. Opo sir, wala pong makakapigil sa akin. Maghahanda lang ako ng kaunting regalo para sa kanya. Nang dumating ang Sabado, maaga siyang bumiyahe papuntang Maynila. Nakasuot siya ng simpleng bestida, bitbit ang isang kahon na may laman na maliit na paso ng halamang namumulaklak. Isang bagay na alam niyang magugustuhan ni Miguel. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng pamilyar na hardin at ng ilang kasambahay na matagal na niyang nakasama noon. Marites, ang tagal mong nawala. Bati ni Aling Nena, sabay yakap. Ang ganda ng itsura mo ngayon. Mas blooming ka. Natawa si Marites. Siguro dahil mas tahimik ang buhay sa probinsya. Pero namimiss ko rin kayo. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, agad niyang narinig ang tawanan at masayang usapan mula sa malaking sala. Nandun ang ilang kamag-anak, mga kaibigan ng pamilya at syempre si Miguel. Ngayon ay mas matangkad, mas malusog at may kakaibang kumpiyansa sa sarili. Nang makita siya ng bata, agad itong tumakbo at mahigpit na yumakap sa kanya. Ate Marites, akala ko hindi ka darating. Tuwang-tuwang sabi ni Miguel. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Sagot ni Marites habang iniabot ang paso ng halaman. Para sa'yo, para may maalala ka sa akin kahit wala ako dito. Tuwang-tuwa si Miguel at agad ipinakita ang regalo sa kanyang ama. Papa, tingnan mo, galing kay Ate Marites. Lumapit si Don Emilio at tinapik si Marites sa balikat. Salamat sa pagpunta, hindi kumpleto ang araw na ito kung wala ka. Habang tumatagal ang pagtitipon, napansin ni Marites na may inihandang programa para kay Miguel. Sa gitna ng sala, naglagay sila ng maliit na entablado kung saan magsasalita ang bata. Nang tinawag na ang pangalan ni Miguel, tumayo ito ng may kumpiyansa at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang naging karanasan at pagaling. Noong mga panahong akala ko ay hindi na ako gagaling, nandyan si Ate Marites. Siya ang nag-alaga sa akin, nagbigay ng lakas at nagturo kung paano lumaban. Kung wala siya, baka wala ako ngayon dito, sabi ni Miguel habang nakatingin kay Marites, na halos mapaluha sa narinig. Nagpalakpakan ang lahat at si Don Emilio mismo ay napatingin sa kanya na may halong pasasalamat at respeto. Marites, halika, tawag ni Don Emilio matapos ang talumpati ni Miguel. Lumapit siya at nagulat nang makita ang isang maliit na kahon na may mamahaling disenyo. Ano po ito, sir? Tanong niya.
isang simbolo ng pasasalamat namin sa lahat ng ginawa mo, sagot ni Don Emilio. Pagbukas niya ng kahon, nakita niyang isang eleganteng relo na may nakaukit sa likod na para sa isang pusong hindi sumuko. Halos hindi makapagsalita si Marites sa emosyon. Sir, sobra po ito. Hindi Marites, sabat ni Don Emilio. Wala pang makakapantay sa ginawa mo para sa anak ko. Matapos ang programa, nagpatuloy ang kasayahan. Habang kumakain sila sa hardin, nilapitan siya ni Clarissa. Marites, hindi ko man nasabi noon, pero salamat sa hindi mo pagbitaw kay Miguel. Natuto akong mas maging ina dahil sa'yo. Mumiti si Marites at mahinahong sumagot, Ma'am, ang mahalaga po ay andyan kayo ngayon para sa kanya. Iyon po ang higit na kailangan niya. Sa pagtatapos ng gabi, habang papalabas siya ng mansyon, muling yumakap si Miguel. Ate, huwag kang masyadong mawawala ha. Kahit busy ka sa karinderya mo, bisitahin mo pa rin kami. Siyempre Miguel, at ikaw rin, kapag bakasyon, doon ka sa akin sa probinsya. Tuturuan pa kitang magtanim at magluto, sagot ni Marites, may halong saya at pananabik. Habang naglalakad palabas, ramdam niya ang init ng pagtanggap ng pamilyang minsang puno ng distansya ngunit ngayon ay mas buo at mas malapit. Alam niyang hindi na siya basta empleyado ng mansyon, isa na siyang bahagi ng kanilang pamilya at ang kanilang samahan ay hinding-hindi na mabubura ng panahon o distansya. Mabilis na lumipas ang mga buwan matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Marites at Don Emilio. Sa kabila ng lahat, unti-unti nang naging mas magaan at puno ng kulay ang bawat araw. Isang umaga, habang nakaupo sila sa hardin ng mansyon at pinagmamasdan ang mga bagong tanim na bulaklak, ay napansin ni Marites kung gaano na sila naging malapit sa isa't isa, hindi bilang amo at tauhan, kundi bilang magkaibigan at para bang matagal nang magkapamilya. Marites, wika ni Don Emilio habang may hawak na tasa ng kape, alam mo, matagal na kitang tinitingnan na parang tunay na kapatid. Hindi lang dahil sa mga sakripisyo mo, kundi dahil sa puso mo para sa iba. Napangiti si Marites, bahagyang namula. Salamat po, Don Emilio. Hindi ko inakalang makararanas ako ng ganitong klase ng pagtanggap. Sa hirap ng pinagdaanan ko noon, hindi ko akalain na makakahanap ako ng pamilya dito. Dahil sa matibay na ugnayan nilang iyon, isang buwan matapos ang kanilang pag-uusap, inimbitahan ni Don Emilio si Marites na maging ninang ng bunso ng pamilya Santos, mga matalik na kaibigan ng pamilya. Sa araw ng binyag, nakasuot si Marites ng simpleng ngunit eleganteng bestida na pinili mismo ni Doña Felisa, ang asawa ni Don Emilio. Habang karga niya ang sanggol sa harap ng dambana, dama ni Marites ang init ng pagtanggap ng lahat. Huwag mo nang tawagin akong Don Emilio ngayon, Ninang Marites na dapat, biro ng lalaki, dahilan upang matawa ang mga bisita. Mula noon, hindi nagpatid si Don Emilio sa pagbibigay suporta sa mga proyekto ni Marites. Ang maliit na programang sinimulan nito para sa mga kabataang walang kakayahang mag-aral ay unti-unting lumaki. May mga bagong silid-aralan na itinayo, mga guro na na-hire at mga estudyanteng natulungan. Madalas ay personal pang dumadalo si Don Emilio sa mga pagbubukas ng mga bagong pasilidad at siya mismo ang nagbibigay ng maikling talumpati. Kung hindi dahil kay Marites, hindi natin maaabot ito. Lagi niyang sinasabi sa publiko, ipinapakita ang kanyang buong paghanga. Hindi lamang sa proyekto nagkikita ang dalawa. Madalas silang magkasamang dumalo sa mga pagtitipon, mula sa mga charity gala hanggang sa simpleng salusalo sa baryo. Sa bawat okasyon, mapapansin ng lahat ang tawa at kaswal na usapan nila, para bang matagal na silang magkasangga sa buhay. May isang beses pa nga na, sa isang fundraising dinner nang makitang kabado si Marites sa harap ng mga kilalang personalidad, marahan siyang tinapik ni Don Emilio sa balikat at bumulong, "Nandito lang ako, parang kuya mo. Huwag kang matakot." Sa paglipas ng panahon, tumibay ang samahan nila na higit pa sa pagiging magkaibigan. Ang mga anak ni Don Emilio ay tinuturing na rin si Marites bilang tiyahin.
At si Doña Felisa naman ay madalas magbahagi ng mga personal na kwento sa kanya. Mga bagay na hindi basta isinasabi sa iba. Sa tuwing may problema ang isa naman ay agad na nakahandang makinig at umalalay. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na pagtitipon sa mansyon, naglakad sila sa hardin na maliwanag sa ilalim ng buwan. "Marites," sabi ni Don Emilio habang nakatingin sa kalangitan, "hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ginawa mo. Pero sana, maramdaman mo na dito sa pamilya ko, wala ka nang dapat hanapin pa." Napatingin si Marites sa kanya. May bahagyang luha sa mata, ngunit may ngiti sa labi. "Ramdam ko po, Don Emilio, at sapat na po iyon." Sa gabing iyon, pareho nilang alam na ang ugnayang nabuo sa pagitan nila ay hindi basta-basta masisira. Hindi ito nakabase sa pera o sa utang na loob, kundi sa tunay na malasakit at respeto na walang halong pag-aalinlangan. Isang ugnayan na parang tunay na pamilya, na sa kabila ng anumang pagsubok ay patuloy na lalalim at tatatag. Lumipas ang maraming taon mula nang magsimula ang lahat ng kwento ni Marites, Don Emilio at Miguel. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila noon, mula sa kagipitan, sakit at mga pagsubok, dumating ang panahong ang lahat ay tila naging malinaw at magaan na. Sa isang malamig na gabi ng Disyembre, nakaupo si Marites sa kanilang terasa. Pinagmamasdan si Miguel na ngayon ay isang matangkad, malusog at masayang binata. Ang dating batang halos hindi makalakad at puno ng pangamba ay isa na ngayong inspirasyon sa maraming tao. "Marites, tingnan mo yan, parang kailan lang ay pinapasan mo pa yan sa likod mo papunta sa therapy." Biro ni Don Emilio habang nakangiti, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Napangiti si Marites at hindi niya napigilang mapaluha. "Oo nga, Don Emilio, parang panaginip lang. Pero ngayon, tingnan mo siya. Tumatakbo pa kasama ang mga bata sa kalsada." Si Miguel, na may hawak pang bola, ay napalingon sa kanila at kumaway. "Tita Marites, Lolo Emilio, mamaya, laro tayo ha?" Sigaw nito, puno ng sigla at kasiyahan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Miguel na yakapin ang kanyang nakaraan at gawin itong inspirasyon. Sa unang pagkakataon, pumayag siyang magsalita sa publiko tungkol sa kanyang kwento, kung paano siya nakalakad muli at nakabamon dahil sa kabutihan ng 2 taong itinuring na niyang pamilya. Isang araw, inimbitahan siya ng isang malaking event para maging guest speaker sa isang youth conference. Nakatayo siya sa harap ng daan-daang kabataan, nakasuot ng simpleng polo at maayos sa pantalon. "Hindi ako magiging ganito ngayon kung hindi dahil sa 2 taong naniwala sa akin nung panahong ako mismo. Wala nang tiwala sa sarili ko." Panimula ni Miguel, sabay lingon sa audience kung saan nakaupo si Marites at Don Emilio. "Kung may matutunan kayo sa kwento ko, yun ay ang huwag niyong maliitin ang kabutihang magagawa ninyo sa kapwa. Minsan, yun ang magliligtas sa kanila." Naging mainit ang palakpakan. Maraming lumapit sa kanya pagkatapos. Gustong magpasalamat sa inspirasyon na kanyang naibahagi. Doon niya naisip na kaya niyang magbalik ng kabutihan sa mas malawak na paraan. Pagsapit ng kanyang ika-20 kaarawan, inanunsyo ni Miguel na magbubukas siya ng isang kumpanya sa kanilang bayan. Hindi lang para magtagumpay sa negosyo, kundi para makapagbigay ng trabaho sa maraming tao sa komunidad. Pinangalanan niya itong Marites and Emilio Foundation Enterprises bilang pagbibigay-pugay sa 2 taong naging haligi ng kanyang buhay. "Gusto kong lahat ng empleyado natin ay magkaroon ng patas na sahod, benepisyo at pagkakataong umasenso." Wika ni Miguel sa kanyang unang meeting kasama ang mga bagong empleyado. Maraming dating tambay at walang hanap buhay ang nabigyan ng trabaho at ang bayan ay unti-unting umunlad. Hindi doon nagtapos ang kanyang kabutihan. Gumawa rin siya ng scholarship program para sa mga batang nangangailangan, lalo na yung mga may kapansanan. Tinawag niya itong Lakbay Pag-asa Scholarship at sa bawat award ceremony, laging naroon si Marites para personal na abutin ang medalya o certificate sa mga bata.
Alam ko ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa. Madalas sabihin ni Miguel sa mga batang iskolar. Pero lagi niyong tandaan, may Marites at Don Emilio sa mundo. Kailangan lang nating magtiwala na matatagpuan natin sila. At dumating ang gabi ng pinaka-espesyal sa lahat, ang taunang hapunan na lagi nilang ginagawa bilang tradisyon mula noong unang taon ng paggaling ni Miguel. Sa malaking dining hall ng bahay ni Don Emilio, nakalatag ang mahabang mesa na puno ng paboritong pagkain ng lahat. Adobong pusit ni Marites, kaldereta ni Don Emilio, at espesyal na leche flan na laging ubos sa loob ng ilang minuto. Naroon at sa gabing iyon, sa ilalim ng malalambot na ilaw ng chandelier at kasama ang mga taong pinakamahalaga sa kanila, nagsara ang kwento hindi sa katapusan, kundi sa isang bagong simula. Isang simula ng mas marami pang kabutihan, mas maraming kwento ng tagumpay, at mas maraming puso ang mabubuksan sa kapangyarihan ng pagmamahal at malasakit.